Isang mag-asawa ang dinala ang kanilang anak na si Chris sa isang institusyon para sa mga batang may autism na umaasang makakakuha ng ilang kaalaman. Ipinaliwanag nila na dahil ang asawa ay nasa hukbo, madalas silang lumilipat-lipat ng lugar at inalok ng direktor na doon na lang manirahan si Chris. Tumanggi ang asawa. Ipinaliwanag na hindi kailangang ilayo si Chris sa mga bagay na nagpapasakit sa kanya. Kailangan siyang pilitin na harapin ang mga ito dahil ganun ang takbo ng mundo. Sa isang waiting room, binibigkas ni Chris ang mga nursery rhymes sa kanyang sarili habang nagtatrabaho sa isang puzzle. Nakarating siya sa huling piraso pero hindi niya ito makita at nagsimula siyang magalit. Isang maliit na batang babae ang nakakita ng nawawalang piraso at ibinigay ito sa kanya at siya ay huminahon. Sa kasalukuyan, si Chris ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Naupo siya sa kanyang opisina kasama ng isang mag-asawa na may mga problemang pinansyal at tinuturuan sila sa lahat ng paraan upang maihain ang kanilang mga buwis upang makapagtipid sila ng pinakamaraming pera. Sila ay labis na nagpapasalamat at inalok ng asawa na pwedeng mag-practice ng pagbaril si Chris sa kanilang lupa anumang oras na gusto niya. Ang direktor ng US Treasury, isang lalaking nagngangalang King, ay tinawag ang isang analyst na si Medina sa kanyang opisina upang makipausap sa kanya. Pinuri niya ang kanyang mga nagawa at tinanong kung bakit hindi pa siya umaakyat sa mas mataas na posisyon. Sabi niya, masaya siya sa pagiging analyst lang pero inaakusahan siya nito ng pagsisinungaling. Kinuha niya ang mga record ng kanyang pagkakaaresto noong kabataan niya at sinabi sa kanya na iligal ang magsinungaling sa isang aplikasyon para sa federal na trabaho at na dapat sanay hadlangan ng kanyang record ang kanyang pagkuha sa posisyon. Sinasabi niya sa kanya na kailangan niyang magtrabaho sa isang spesyal na proyekto para sa kanya kung gusto niyang manatili sa kanyang trabaho. Ipinapakita niya sa kanya ang mga litrato ng isang lalaking kilala bilang The Accountant at lahat ng mga kriminal na kasama niya. Tinutulungan niya silang subaybayan ng kanilang iligal na pera at kilala rin na kumukuha ng buhay. Sinabi ni King kay Medina na gusto niyang malaman niya ang pagkakakilanlan ng lalaking ito at maresolba ang kaso bago matapos ang buwan o mawawalan siya ng trabaho. Uuwi si Chris at magluluto ng hapunan para sa sarili niya. Bago matulog, pinapagana niya ang mga strobe lights at heavy metal na musika at masakit na minamasahe ang kanyang mga binti gamit ang isang kahoy na pangmasahe. May mga alaala siya ng pag-alis ng kanyang ina sa kanilang pamilya noong siya ay bata pa sa Pasko. Kumuha siya ng kanyang gamot at natulog. Pagkalipas ng ilang panahon, pumunta siya sa ari-arian ng kanyang kliyente upang mag-practice ng pagbaril at labis na nagulat ang lalaki sa galing ni Chris sa pagbaril. Nagmamaneho si Chris papunta sa kanyang storage unit kung saan niya iniimbak ang kanyang trailer. Sa loob mayroon siyang napakamahal na koleksyon at mga pintura at iba't ibang uri ng pera sa iba't ibang salapi. Mayroon din siyang napakalaking imbakan ng mga armas. Nahiga siya sa kanyang kama at nagkaroon ng alaala ng panahon na siya ay nasa bilunggalan. Siya ay tinuruan ng kanyang katabi sa selda na nagturo sa kanya ng iba't ibang kasanayang panlipunan at inihanda siya para sa kanyang trabaho sa paghawak ng pera para sa mga mapanganib na kriminal. Nagising si Chris sa tunog ng kanyang telepono at sinagot ito. Isang babaeng Breton na halatang nagtatrabaho para sa kanya ang nagbungkahi na kumuha siya ng normal na kliyente dahil napapansin niyang nagsisimula ng magduda ang mga tao sa kanya. Hindi siya masyadong masaya pero pumayag siyang tumanggap ng isang karaniwang kliyente. Pumasok siya sa isang pulong kasama ng kanyang mga bagong kliyente na nagpapatakbo ng isang kumpanyang robotics prosthetics. Isa sa kanilang in-house na accountant ang natuklasan na may isang tao sa loob ng kumpanya na kumukuha ng pera sa kanilang kita at gusto nilang kunin si Chris para malaman kung ano ang nangyayari. Sumang-ayon si Chris na tanggapin ang trabaho at sinabi niyang magsisimula siya kinabukasang umaga. Tinitignan ni Medina ang mga litrato na mayroon siya at pinizoom ang isa kung saan bahagyang nakikita ang mukha ng The Accountant. Pinutol niya ang litrato at ipinadala ito sa departamento ng face mapping para sa pagsusuri. Si Brax,
isang mapanganib na tao na inupahan upang panagutin ang mga negosyante sa paglalaban ng pera, ay pumasok sa kotse ng isang lalaki sa isang parking garage sa Switzerland bago pa man ito makaalis. Itinutok niya ang baril sa kanyang ulo at pinapapromise na tigilan ang pag-short ng ibang kumpanya sa kanilang pera. Kailangan siyang bugbugin ni Brax pero sa huli ay pumayag ang lalaki at iyon ang senyales na umalis. Pumunta si Chris sa conference room kung saan pinayagan siyang magtrabaho para sa kumpanya at nakita niyang natutulog ang isang babae sa conference table. Awkward na ginising niya ito at humingi siya ng tawad. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Dana, ang babaeng nakadiskubre na may nawawalang pera sa simula pa lang. Ipinapaliwanag niya ang sitwasyon at inaasahan na magtutulungan sila, ngulit malinaw na sinasabi ni Chris na mas gusto niyang magtrabaho mag-isa. Umalis siya sa conference room at nagtrabaho si Chris. Sa isang press conference, tumawag si Medina mula sa Homeland Security tungkol sa kahilingan para sa facial recognition. Nakilala nila ang isang audio clip mula sa isa sa kanyang mga pag-atake ng isang lalaking nagmamakaawa para sa kanyang buhay bago siya patayin ng V-accountant. Ipinadala nila ang audio file kay Medina. Sa tanghalian, umupo si Dana sa tabi ni Chris at sinubukang makipag-usap. Sinusubukan ni Chris na makipag-socialize sa abot ng makakaya niya, pero malinaw na hindi siya magaling dito. Si Dana ay nagsasalita tungkol sa kanyang ama at kung paano siya ang dahilan kung bakit siya pumasok sa accounting. Bumalik si Chris sa conference room at gumawa ng napakaraming mathematics sa whiteboard na ibinigay sa kanya na kinakailangan niyang ipagpatuloy sa mga nakapaligid na bintana. Pinupuno niya ang buhong silid sa kanyang trabaho hanggang makamit niya ang isang malaking tagumpay. Pinapakinggan ni Medina ang audio file ng paulit-ulit sa bahay at ginagamit ang kanyang teknolohiya upang ihiwalay ang boses ng V-accountant. Naiintindihan niya na nagkukwento siya ng isang nursery rhyme sa kanyang sarili. Masayang ipinakita ni Chris kay Dana ang kanyang trabaho sa conference room at sinabi sa kanya na natukoy niya ang isang tagas sa pera. May isang tao na naglilipat ng pera sa isang kumpanya na hindi umiiral. Isa sa mga shareholder ng kumpanya ng robotics ay huminto sa kanila at tinanong si Chris tungkol sa mga resulta, pero sinabi niya na wala pa siyang pinal na sagot at kailangan pa niya ng mas maraming oras bago niya masabi ng tiyak kung sino ang kumukuha ng pera. Bumisita si Brax sa isa sa mga shareholder ng kumpanya ng robotics sa kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Inutusan niya itong kumuha ng insulin sa ref at dalhin ito sa mesa at sinabi na maaari niyang i-inject ang sarili niya ng insulin at gawing mukhang suicide ang kanyang kamatayan upang makuha ng kanyang asawa ang benefit ng kanyang life insurance policy o maaari niyang subukang lumaban at papatayin ni Brax silang dalawa ng kanyang asawa. Nagdesisyon ng lalaki na mag-injeksyon. Nang dumating si Chris sa silid konferensya kinabukasan, may mga tagalinis sa loob na binubura ang kanyang trabaho mula sa mga bintana. Sinabi niya sa kanila na huminto at pumasok ang may-ari ng kumpanya upang ipaliwanag na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang shareholder, ay nagpakamatay kagabi dahil sa guilt ng pagnanakaw ng pera mula sa kumpanya at gusto niyang itigil ni Chris ang pagtatrabaho sa kaso. Labis na lumungkot si Chris na hindi niya natapos ang kanyang sinimulan. Uuwi si Chris sa bahay at nagkaroon ng matinding sesyon ng pagpapalo ng kanyang mga binti gamit ang kanyang kahoy na tungkod habang nakikinig ng heavy metal na musika at pinapagana ang strobe lights. Nagkaroon siya ng isa pang flashback ng pag-alis ng kanyang ina sa pamilya at binasag niya ang tungkod sa kanyang binti at itinapon ang kanyang bote ng gamot. Nakapagpaamo siya at ininom ang kanyang mga gamot at humiga na. Kinabukasan ng umaga, nang umalis siya sa bahay, may isang kotse na sumunod sa kanya. Pumunta si Chris sa ari-ari ng kanyang kliyente upang mag-practice muli ng pagbabaril. May naalala siyang alaala mula sa kanyang pagkabata ng pakikipaglaban nila ng kanyang kapatid na si Brax at ng isang tagapagsanay na kinuha ng kanyang ama. Binugbog sila ng trainer at puno sila ng mga sugat at pasa. Gusto ng trainer na tapusin na ang araw, pero sabi ng kanilang tatay ay hindi pa sapat. Pinapapabangon niya ang mga bata at pinapaglaban pa rin. Sa loob ng bahay, ang dalawang kliyente ay ginagapos ng ilang mga tulisan.
Hinihiling nila na lumabas ang asawa upang tawagan si Chris para makuha nila siya. Nang may isang thug na naghatid sa kanya sa pintuan, binaril siya ni Chris mula sa bakuran. Ang isa pang thug ay pinipilit ang mag-asawa na sumakay sa kanilang truck at paalisin sila mula sa kanilang ari-arian. Binabaril ni Chris ang truck dahilan upang huminto ito at hinatak ang thug mula sa sasakyan. Pinagsakal ni Chris ang lalaki gamit ang kanyang sinturon at tinatanong kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan. Sabi ng lalaki na hindi niya alam kung sino ang namumuno, basta't sinabi lang sa kanya na patayin sina Chris at Dana. Pinatay ni Chris ang lalaki at umalis sa ari-arian, patungo sa bahay ni Dana. May isang lalaki na sumusunod kay Dana papunta sa kanyang apartment complex at dumating si Chris sa tamang oras upang makita siyang sumakay sa elevator kasama siya. Si Chris ay sumisiksik sa likod ng gusali at umakyat sa mga hagdang bato. Dumating si Dana sa kanyang apartment at sinabi ng dalawang delivery man na may package sila para sa kanya. Pinasok nila ang apartment at sinubukan siyang pigilan pero lumaban siya at nagtago sa banyo. Pumasok si Chris sa apartment at pinatay ang dalawang lalaki at sinabi kay Dana na sumama sa kanya. Tumawag si Brax at sinabi na pinatay ng the accountant ang kanyang mga tao. Dinala ni Chris si Dana sa kanyang trailer at sinabi sa kanya na maghintay sa labas habang naghahanda siya. Pumasok pa rin siya at nakita ang lahat ng kanyang pera at armas. Tinanong niya siya tungkol sa kanila pero hindi siya makapagbigay ng anumang direktang sagot. Tumawag ang language services kay Medina tungkol sa audio file na ipinadala niya sa kanila. Sinabi nila sa kanya na ang lalaking hinahanap niya ay maaaring biktima ng pang-aabuso noong bata pa siya o maaaring mayroong uri ng neurological disorder na nagiging sanhi ng pagbigas niya ng nursery rhyme sa mga oras ng stress. Pumunta si Medina sa mga opisina ng IRS at nakipagtulungan sa isang empleyado upang subukang i-cross-reference ang mga alias ng the accountant sa mga taong may mataas na kita. Dinala ni Chris si Dana sa isang marangyang hotel para magtago at tinanong siya tungkol sa kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay nasa hukbo at pinagsanay siya nito upang makapanindigan sa mga nangaapi. Sinabi rin niya na mayroon siyang autism at napakahirap para sa kanya na makipag-socialize kahit na talagang gusto niya. Sinabi ni Dana sa kanya ang isang kwento tungkol sa isang damit na talagang gusto niya noong high school, kaya natutunan niyang magpusta at magbilang ng mga baraha para mabili ito. Isang beses lang niya itong sinuot, pero gusto lang niyang magmukhang kasing uso ng ibang mga bata. Nagkaroon ng emosyonal na sandali ang dalawa at lumapit si Dana para halikan siya, pero umatras si Chris. Nagkaroon ng isang pagbubunyag tungkol sa kaso ng robotics. Sinabi niya sa kanya na may isang tao na naglalabas ng pera mula sa kumpanya para ibalik ito at kumita ng mas mataas na kita. Pagkalipas ng ilang sandali, sinundan ni Chris si Brax sa kalye at napansin siya ni Brax at binaril siya. Patuloy na sinundan ni Chris si Brax at nauwi siya sa isa sa mga hotel room ng shareholder at nakita niyang nabaril na ito. Si Medina ay nakikipagtulungan sa empleyado sa opisina ng IRS at natutukoy ang tunay na pangalan ng accountant, Chris, at na siya ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang maliit na kumpanya sa isang gusali na konektado sa maraming negosyo ng salapi na pagmamay-ari niya at pinagdadaanan ng kanyang pera upang itago kung gaano talaga siya kumikita. Tinawagan ni Medina si King gamit ang impormasyong ito at sinabi niya rito na karamihan sa perang kinikita ni Chris ay donado sa mga organisasyon ng neuroscience. Pagbalik ni Chris sa hotel, nakita niyang natutulog si Dana sa sofa. Nagkaroon siya ng flashback ng kanyang ama na pinilit siyang at ang kanyang kapatid na bugbugin ang isang grupo ng mga batang nang bully sa kanya sa paaralan kaninang araw. Nagpa siya si Chris na masyadong delikado na patuloy na isali si Dana at inimpake niya ang kanyang mga gamit at umalis. Pinangunahan ni King at Medina ang isang grupo ng mga investigador sa bahay ni Chris at tinik-note nila ang lahat ng kanyang kakaibang mga gawi sa pamumuhay. Natagpuan nila na marami siyang armas na walang mga serial number at isang napaka-advanced na sistema ng seguridad. Si Brax ay inupahan ng may-ari ng kumpanya ng robotics upang mag-install ng mga security camera sa kanyang bahay sakaling subukan ni Chris na lapitan siya.
Pinalayas ni King ang ibang mga investigador at siya at si Medina ang nanatili sa bahay para mag-usap. Tinanong niya si Medina tungkol sa mga detalye ng kanyang pag-aresto at sinabi niya na sinubukan niyang patayin ang isang nagbebenta ng droga na nagbebenta nito sa kanyang kapatid at hindi siya nagsisisi sa kanyang mga pinili. Sinabi ni King kay Medina kung gaano na siya katagal sinusubukang hanapin ang accountant at ang mga pagsubok na pinagdaanan niya upang makarating sa puntong ito. Sinabi niya sa kanya na nasa hotel siya kung saan naitala ang audio ni Chris at narinig niyang pinatay nito ang lalaki. Pagkatapos, tinutukan siya ni Chris ng baril at tinanong kung siya ba ay mabuting ama. Nang sinabi ni King na oo, pinakawalan siya ni Chris. Kinuha niya si Chris na pinatawad ang kanyang buhay bilang senyalis na magbitiw. At nang malapit na siyang umalis sa kanyang opisina ng tuluyan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babaeng may British accent na may mga tip tungkol sa isang paparating na iligal na kasunduan. Nagpasya siyang manatili sa puwersa gamit ang tawag ng babae bilang isang impormante. In-interview ni King ang kasamahan sa selda ni Chris na isang federal na tagapagbigay ng impormasyon matapos siyang makulong dahil sa pagtulong sa mga kriminal sa kanilang pera. Nang sa wakas ay pinakawalan siya, natagpuan siya ng mga taong dati niyang pinagtatrabahuhan, tinorture siya at pinatay. Nang isa sa mga gwardya ang nagsabi kay Chris tungkol sa pagkamatay ng kanyang kasama sa selda, nagalit si Chris at tumakas sa bilangguan. Dumalo siya sa burol ng kanyang ina kasama ang kanyang ama, ngunit nang pinakiusapan silang umalis, nagalit si Chris. May binaril na isang security officer si Chris pero tumalon ang kanyang ama sa harap ng bala at namatay. Tinanong ni Medina kung bakit sinasabi ito sa kanya ni King at sinabi niya na gusto niyang si Medina ang sumagot sa telepono para sa brita ng babae pagkatapos niyang magretiro sa loob ng 7 buwan. Tumunog ang landline sa bahay ni Chris at sinagot ito ni Medina. Ang babaeng Briton ay nasa kabilang linya at binigyan niya si Medina ng tip tungkol sa kumpanya ng robotics. Nasa bahay ng may-ari ng kumpanya si Brax nang dumating si Chris sa ari-arian. Nagpadala si Brax ng ilan sa kanyang mga tao at pinatay ni Chris ang lahat maliban sa isa na kanyang sinagip upang interogahin tungkol sa ayos ng bahay. Pinapanood ni Brax mula sa mga security camera habang ipinapadala niya ang kanyang mga tao kay Chris at sinusubukang bigyan sila ng mga utos kung paano siya pababagsakin. Si Chris ay nagtamo ng ilang mga sugat, ngunit nagawa niyang patayin ang lahat ng mga lalaking ipinadala ni Brax sa kanya at makapasok sa bahay. Habang pinapanood ni Brax ang footage ng seguridad, nakilala niya si Chris bilang kanyang kapatid at inutusan ang kanyang mga tauhan na huminto. Pumunta si Brax kay Chris at ang may-ari ng kumpanya ang pumalit sa kanya sa panunood ng mga kamera. Sa simula, galit na galit si Brax kay Chris dahil hindi siya nakontak nito sa loob ng mahigit 10 taon at nagalit siya na pumunta si Chris sa burol ng kanilang ina. Sinisisi ni Brax si Chris sa pagkamatay ng kanilang ama at hinayaan ni Chris na saktan siya ni Brax upang mailabas ang ilan sa kanyang galit. Kinuha ni Chris ang kontrol sa sitwasyon at tinutukan si Brax ng baril hanggang sa kumalma ito. Nagkasundo ang dalawang magkapatid. Pumasok ang may-ari ng kumpanya sa silid, naguguluhan at galit na hindi inalagaan ni Brax si Chris. Binabaril ni Chris ang may-ari ng kumpanya at ipinagpatuloy ang pag-uusap sa kanyang kapatid. Bago umalis si Chris, nangako siyang makikita sila ni Brax sa loob ng 1 linggo para mag-catch up. Isang bagong set na mga magulang ang bumisita sa Neuroscience Center upang humingi ng payo tungkol sa kanilang anak na may autism. Ang kanilang anak ay naglalakad-lakad sa isa sa mga silid at nakita si Justine, ang anak na babae ng direktor. Siya ang parehong batang babae na tumulong kay Chris sa kanyang puzzle noong siya ay bata pa. Ipinaliwanag ng direktor na si Justine ay hindi nagsasalita, ngunit nakikipag-usap gamit ang isang napaka-advanced na laptop. Kapag ipinakita ni Justine kung paano siya nakikipag-ugnayan, ang boses na lumalabas mula sa computer ay ang parehong babaeng Briton na nagtatrabaho kasama si Chris. Bumalik si Dana sa kanyang apartment para maglinis at may natanggap na padala. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang classical na painting. Ngunit sa masusing pagsusuri, nakita niyang ang panlabas na canvas ay nagkukubli lamang ng nasa loob. Pinunit niya ang panlabas na patong at natuklasan ang isang napakamahal na painting na kilala niya mula sa trailer ni Chris.
Ang aral ng kwento ay dapat mabuting tao palagi para hindi ka babalikan ng hustisya. Salamat sa panonood, mag-subscribe para makakita pa ng ibang video na katulad nito.